Pwede bang paki-post po yung Romans 12:1. Ayan. Okay? So, meron na ba? Romans 12:1. Okay? So, sabi po daw sa Romans 12:1, kung meron po kayong dalang Bible, no, sa umagang ito, sabi nga po sa Romans 12:1, no, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito yung message ng maga, no? Sabi ng Lord dito, nakikiusap si Apostol Pablo na alang-alang, no? Sabi diyan, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, no? Na i-offer po natin ang ating mga sarili. Noong araw po sa Old Testament, kapag po sila ay sumasamba sa Diyos, ang daladala po nilang handog ay mga hayop. Di po ba? Sa Old Testament, no? Daladala nila na pag sila'y pupunta sa church, no? Sila'y pupunta sa templo ng Diyos, ang daladala nila mga hayop. Di ba? So, ngayon po, no? Sa panahon po natin ngayon, hindi na po mga hayop ang dadalhin po natin. Kundi ano? Yung ating mga sarili na ating ihahandog sa ating Panginoon. At sabi dyan ay as a living sacrifice. Sabi buhay na handog. Hello, hindi po patay. No? Kapag sabi na kapag patay, ay hindi gumagalaw. Di po ba? Pag patay, hindi nagsasalita. Di po ba? Pero kapag buhay, no? Na ikaw ay nagkahandog, gumagalaw ka, kumikilos ka, nagsasalita ka. Parang katulad kayo, di ba? So sabi ng Lord, sabi nga, offer your bodies as a living sacrifice. Ihahandog po natin ang ating buhay, ating sarili sa umagang ito na isang buhay, na
po namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan. Sa oras na po, nais po namin na mapakinggan ang iyong salita. Kami uhaw sa iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong salita ang aming ilaw. Hallelujah. Ito yung ilaw sa aming dadaanan. Kaya, Panginoon, patuloy niyo, God, na manahan ang inyong salita sa aming buhay. Holy Spirit, continue to instruct us. Patuloy niyo kami i-correct, baguhin. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang walang magkakapulan na dakilaan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Ako tayo. Bago tayo po, pwede po natin batiin ang napakaganda mo, sister, napakagwapo mo, brother. Amen. So, pwede ba sabihin natin na I'm so blessed that you are here? Amen. Tayo po ba ay napagpala na katabi natin ating mga kapatid sa Panginoon? Amen. Hallelujah. So, ngayon pong umagang ito, tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon. Ang tema natin is about yung God's Word para mag-grow yung ating faith. So ngayon, pag-usapan natin, ito ngayong umaga, is entering the dimension of faith. And, wow. Entering the dimension of faith. So last Sunday, pinag-usapan natin yung buhay ni Joshua na sila ay papasok na sa yung ipinangako ng Panginoon. Yan, yung promised land. So, they enter doon sa ipinangako ng Panginoon na noong ninunuan na doon sa pinangako ng Panginoon kina Abraham. Kaya sa buhay ni Joshua, yung sinabi ng Panginoon, be strong, be courageous, yan, because you will lead the people, and yung i-instruct mo sa kanila yung mga law na ibinigay ko kay Moises. Kaya dinidiliin mo ang salita ng Diyos araw at gabi para magawa mo, matupad mo yung nakasaad doon. Kaya mahalaga talaga ang salita ng Panginoon. Amen? Pinakasangkop sa pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Kaya kung babasahin natin ang Romans 10:17, ano po ang nakalagay po doon sa Romans 10:17? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, ano po ang nagre-result ng pakikinig ng salita ng Panginoon? Nagbubunga ng pananampalataya. Kaya pala doon pa lang sa Old Testament, sa mga kalinunuan, kalululuhan, ayan, ng mga Israelites, mahalaga talaga na nakikinig ka sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya sinabi pala ng Panginoon kila Joshua, araw-araw basahin mo, hindi lang pagbakante ka lang. Minsan, yung vacant natin, sinasabi natin, busy talaga ako. Pero sa totoo lang, marami tayong mga oras. Amen? Marami talaga tayong oras. Yun nga lang, hindi lang natin napapriority. Kaya sinabi ng Panginoon, be strong and courageous. Lakasan mo loob mo, magpakatag ka, labanan mo yung mga bagay na nagpupukaw doon sa oras mo para magbasa ng salita ng Diyos, makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Sige nga po, sino po dito yung nag-Facebook? Tapos pagka-scroll, gabi na pala. Diba? Mas marami pa tayong nasi-share na memes, na reels, pero hindi natin na bibigyan ng oras ang Biblia, pero sasabi natin, busy tayo. Ang dami nyo kakilalang mga influencer, pero hindi natin alam yung mga karakter sa Bible. Amen. Kaya ngayon, salamat sa Diyos na narilito ka, dahil itatama ng Diyos ang ating buhay. Amen. So, ang pagtatama ng buhay ay hindi lang po para sa inyo, kahit din sa akin. No, lahat tayo, kailangan natin ng pagtatama at pagbabago ng buhay. Amen. Kaya nga, ngayon, sabi nga sa Romans 10:17, sa pananampalataya, ang pakikinig
po, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga na pag may nagsasalita ng patungkol sa kapahayagan o salita ng Diyos, dapat nakikinig tayo. Hindi yung, alam ko na yan. Kailangan we submit or yung humble tayo, napakinggan natin ang salita ng Diyos. Kahit solo mo na yung Bible, kahit Genesis to Revelation, solo mo na. Pero dapat marunong ka pa rin makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi nagre-result ito ng pananampalataya. And pag-uusapan natin na mayroong dalawa sa Bible, dito sa New Testament, kung si Jesus Christ, nang siya ay ginagawa nila yung mission niya, nung nandun siya sa tamang edad at ginagawa nila yung mission niya, ipinapahayag niya sa salita ng Panginoon. So, ngayon, yung first miracle na ginawa ng Lord, yung sa wine, yung ikakasal, so nung kinulang ang wine, dumami ang parang nagkaroon ng miracle, nasaksihan yun ng lugar nila sa kanan, sa may Galilee, doon sa Galilee, malapit sa Galilee, sa lugar ng kinasal. Maraming nakabalita. Tapos, kumalat na yun sa lugar ng Jerusalem at nakaabot yun sa merong isang kilala o scholar sa panahon nila na talagang influencer. Malaki talaga impact na sa community na si Nicodemus. Kaya kung babasahin natin yung part ng John 3, nagkaroon sila ng encounter sa Panginoon. Talagang hinanap talaga ni Nicodemus si Jesus. Gusto niya makausap kasi mayroong isang babae na inaalihan ng demonyo at tinarayin niyang yung palayain, pagalingin, pero hindi niya magawa. Kaya sabi niya, ang Diyos lang ang kaya makagawa nito, hindi ko kaya itong gawin. Kaya nung nabalitaan niya, nagkaroon ng may ginawa, nung andun ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng encounter, babaeng yon, gumaling siya ay pinalaya doon sa masamang espiritu. Kaya ngayon, nung nabalitaan ni Nicodemus, talaga nagkaroon siya ng eagerness na, sino ba ito si Jesus na to? Ano ba ito? Ano bang meron dito? Kaya nung nakausap niya, na-encounter na si Jesus, tinanong na si Jesus. Yan. Kaya po, mahalaga talaga na pag naririnig natin ang salita ng Diyos, sa puso natin, na andun yung eagerness na malaman natin. Kahit marami tayong alam sa mundo, marami tayong na-experience, kailangan para mapuntahan natin yung dimension of faith, kailangan na meron tayong pagnanasa na malaman. Sino ba ito si Jesus ito? Pupunta ka na Sunday, kasi mag-worship ako, kasi kailangan ko mag-refresh, kailangan ko Hindi, kaya tayo narinig ko dahil in Jesus. Amen? Narinig natin sa kanyang salita. Narinig natin na ang Panginoong Jesus lamang ang magiging sagot. Siya yung aking kaligtasan. Kaya sino ba si Jesus? Kaya ako napunta dito. Kasi wino-worship ko siya kasi siya yung Diyos na buhay. Kaya ako narinig ko hindi parang sa sarili ko, kundi dahil sa Kanya, gusto kong makilala siya ng lubusan. Amen? Hanggat hindi nagbabago ang pananaw natin, patungkol lang lagi sa sarili natin, hindi natin makikita. Hindi natin makikilala ng lubusan ng Diyos. Pero pag tayo nagkaroon ng realization, na-realize natin na ang Diyos ay sapat sa buhay natin, magkakaroon tayo ng sa puso natin, magkakaroon tayo ng yung pag-aalab na makilala natin ng Diyos na lubusan. Hahanapin natin siya, kikilalanin natin siya. Amen. Parang niyo yung pag may nakita tayong post sa Facebook, yung ganda ng lugar. Parang gusto ko talaga mapunta. Talagang talagang goal ko talaga to. Goal ko mapuntahan itong lugar. Ano kaya meron doon? Kasi ang reviews, ang galing, ang gaganda, ang daming reviews, ang gaganda ng reviews, ang ganda. May nakita tayo sa dagat. Ano bang meron doon sa Balabac Beach? Ano bang meron doon? Ano bang meron doon sa Yung po ay sa isla ng Palawan, nasa dulo, sa ilalim ng
ikaw naman. Siyempre, search ka talagang. Pag pindot mo sa Facebook, yung nalalabas, parang lahat talaga. Travel to ganito. Lahat ng ano na, isusupply sa'yo, yan. O, para, parang sign na to. So, makikita natin, nagkakaroon tayo ng ano, nag-enrich sa heart natin na may desire ka. Kaya ang gagawin mo, magkahanap ka ng paraan, ano ba kung makarating ito? Kailangan ko mag-ipon, ganyan. Siyempre, kailangan mo beach body, kailangan mag-prepare, ganyan. O, diba? What more, na malaman natin, na marinig natin, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Malalaman natin, buti na lang nalaman ko. Ako isang makasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Kaya pala ko hiwalay sa Diyos. Pero salamat, minahal ako ng Panginoon. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nung marinig mo yun, grabe, buhay na walang hanggan. Nanampalataya ako sa Diyos. Kailangan kong gawin. Punta ako dun sa church na yun. Pupunta ako dun, makikinig ako. Bakit anong meron dun? Kung pala, kailangan natin tanggapin si Jesus sa buhay natin. Pag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, isinasabit natin ang buhay natin sa Kanya. Hindi yung sinasabing, inasap ko si Jesus, oo, alam ko, mahal na araw. Alam ko yan. Alam ko, pag Pasko, talagang present ako dyan. Present ako pag ano, pag yung simbang gabi, kasi ano yan eh, talagang alam na. Pero yung malalim na pagkakilala sa Diyos, dahil nakita mo, makasalanan ka, nagkaroon ka ng kaisipan, nabuksan ang kaisipan mo na, oo nga naman, ngayon parang araw na to, meron na nga akong inokrayan na babae na tao. Di ba meron ka na kagad, may inaway ka na kagad, minsan nga, sa kapitbahay mo parang, talagang sa puso mo parang, itong chismosang to. Nagkakasala na tayo, pero salamat sa Diyos na merong salita, na merong Diyos na kayang magbago ng buhay. Amen? Kaya ngayon, tinanong ng Nicodemo, kinausap niya, Guro, nalaman po namin kay isang tagapagturo, doon sa verse 2. Nalaman po namin na kay isang tagapagturo mula sa Diyos. Sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Kasi nga nabalitaan ni Nicodemo na binago ng Diyos yung buhay ng babae, imposibleng makawala doon sa yung espiritu na meron sa kanya, imposible. Pero ang sinabi ng Panginoon, sumugot ang Panginoon, alam mo talaga, pag hinahanap natin ang Diyos, pag kinakausap natin ang Diyos, tandaan natin, laging may response ang Panginoon. Amen. Kakausapin tayo ng Diyos. Kaya sabi nga Panginoon, if you seek me, you will find me. Amen. Pag hinanap natin ang Diyos, matatagpuan natin ang Panginoon. Pag tayo tumatok, pagbubuksan tayo ng Diyos. Amen. Hanapin natin siya, masusumpungan natin ang Panginoon. Minsan ginagamit natin ang verse na yun, depende sa desire natin, depende sa trip natin. Gusto ko ng ganito, di ba Lord sabi nun? Hindi yan doon eh. Patungkol yun sa pagiging Diyos na. Kasi ang Panginoong Jesus ay sapat na para sa atin. Amen? Pag nasa sa atin ang Diyos, ang Diyos ang magpupuno sa atin. Hindi tayo hindi tayo magugutom, hindi tayo mauuhaw tayo, i-replenish ng Lord doon. Ngayon, ang mundo, yan. Pag hinanap natin ang mundo, masusumpungan natin. Pero, hindi yun magsasatisfy sa atin. Hindi yun magpupuno sa atin. Kulang pa rin. Hallelujah. Sino dito yung nasa mundo? Hinanap niya ang mundo, yung humataw siya. Pero kulang pa rin. You did your best, pero hindi enough. Amen? Hinataw mo na, nagpuyat ka na, overtime ka na, pero negative pa rin. Kinsenas katapusan, tapos na, wala pang kinsenas. Hello? Ginawa mo na yung the best mo sa pag-aaral mo, pero wala pa rin. Sinubukan mo ng ayusin ng pamilya mo, wala pa rin.
Kaya nga sabi ng Lord, if you seek me, you will find me. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon dito, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli, ang isang tao ay hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Inulit na ulit yun. Ang nagtaka si Nicodemus, siyempre matalino yun eh. Scientific basis. Paano yun? Paano yun? Sa laki kong ito, papasok ako sa nanay ko. Paano yun? Papasok ako kay mama. Paano yun, no? Sa laki kong ito. Kaya tingin mo, we are entering into the dimension of faith. Amen? Kino-connect tayo ng pananampalatayaan natin doon sa bagay na hindi natin nakikita, which is the eternal life. Amen? And that faith, yung pananampalataya, yung pakikinig natin sa salita ng Diyos, ay inilalapit tayo kanino? Sa Diyos Ama na nasa langit. Amen? Kaya mahal tayo ng Diyos, sinubad na yung pagiging Diyos niya. Siya yung nagkatawang tao, si Jesus Christ. Bakit? Hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil tayo nagkasala. Walang sino man ang nakaabot. In Romans 3:23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus nung nakausap na yung isa sa pinakamatalino nung panahon na yun, maliban na ipanganak ka na muli, ay hindi ka paghaharian ng Diyos. Pagkatandaan mo, maliban ang isang tao ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, kaya mahalaga ang papabautismo sa tubig at Espiritu dahil hindi ito, sabi nga ito sa verse 5, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban na ma-born again ka. Born again is not a religion, but it is a process kung saan tayo pagbagong silang. Ang bagong silang, hindi naman kagad na ma-recognize, makakatakbo kagad yan. Hindi po. It's a new life. When you say born, it's a new life. Kaya pag tayo ay nakay Kristo, we will have a new life. Amen? Kaya sinabi ng Panginoon dito, tinakusap si Nicodemo, pag ikaw ay pinanganak sa Espiritu, mabubuhay yung spiritual life mo. Amen? Nauunawaan natin? Hindi ito patungkol sa, bagong bagay, bagong ganito, bagong experience, bagong Yung nauunawaan natin, bago. Hindi po, it's a new life, new spirit. Pag ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay malaki kagad? No. Sanggol. No. Pag sanggol, hindi na kagad, Mama, gutom ako. Hindi. Natin magsisimula saan? Kaya nga, balik tayo doon sa Romans. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya the more tayong nakikinig ng salita ng Diyos, nagbubunga ito ng pananampalataya sa atin. At doon sa pananampalataya, naririnig natin na may posible pala mabago sa buhay ko. Posible pala na baguhin ako ng Diyos. Posible pala na magkaroon ako ng bagong buhay sa Diyos. Sino dito sawang-sawa na sa buhay? Yung paulit-ulit na lang, babagsak, aangat, sawang-sawa na, paulit-ulit, ganun-ganun na lang. Alam niyo yung parang yung hamster, yung umiikot lang na gano'n. Hindi lumalakad, nandun ka lang, parang papagurin ka lang, tapos akala mo dahil mo nakatay, pero andun ka palang in place ka lang. Pero pag ikaw ay nasa Diyos, bibigyan tayo ng bagong buhay. Amen? Bibigyan tayo yung spiritual life natin ay magbo-born sa life natin at makikita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita ngayon. Bakit? Bubuksan ng Diyos ang paating spiritual eyes. Pag nabuksan ang spiritual eyes natin, mauunawaan natin ang salita ng Diyos. Amen? Pag tayo ay nag-born again, tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, nag-surrender tayo ng buhay sa Diyos,
Mabubuksan yung spiritual ears natin. Ang mapapakinggan natin ang alin, salita ng Diyos. Hindi yung salita ng mundo. Ito ka dapat, ganyan ka dapat. Hindi. Kundi ang tenga mo'y malapit sa boses, sa tinig ng Diyos. Bakit? Na-born ka na ikaw ay sanggol. Manare-recognize mo yung tinig ng magulang mo. Kaya ang bata, di ba pag ang baby, ibigay mo sa ibang mag-iiyak ka na. Kasi alam nila, nararamdaman nila na hindi siya connected dun sa taong yun. Pero pag yan ay hinawak ng nanay, tatahan na yan. Sino po dito yung nagkaroon ng mga anak? Ng anak? Mami na po, kahit mukha kayong fresh, pero sino po dito yung mga anak? Amen. Naka-experience ng gano'n. Tayo mga youth, mga young people, di ba nakikita natin? Kaya po, pag na-born tayo, pinanganak tayo, na-born again tayo. Kaya pag sinabi, ipinanganak na muli, hindi na tayo papanganak sa laman. Kundi papanganak tayo saan? Sa spirit. Amen. Kaya ano ba yung born again? Panibagong religion ba yan? Ngayon nalinawan tayo na hindi ito kulto, hindi ito panibagong religion. Kundi ito ay binigay para sa atin ng Diyos, para maproseso tayo, para matanggap natin at mapalapit tayo kanino? Sa Diyos. Amen? Kaya po ang to God be the glory ay hindi po natin gumagawa tayo dito ng mga sama-samahan lang. Kundi ito po ay inilalapit tayo saan? Sa Diyos kaya mahalaga ang pakikinig at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. That's why Jesus revealed the Father to us. Sino ba ang Diyos na to? Sino ba ang Diyos Ama na to? Amen. He's the creator of heaven and earth. Amen. Grabe, no? Mapapalapit ka sa creator. Bukod sa gusto mong mapalapit kay Bini, sa mirror, ano ba naman yung gumawa ng langit at lupa? Amen? 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 Excited pa tayo, nag-aaganang pa tayo, pero ano bang talagang nagbigay sa atin ng buhay dyan? Magandang beat, yes, talagang yung, minsan nung nagpapalala ko, patutog natin ng school, yun. Sabi ko, ano ba to? Nag-age na ba ako? Or talagang nilalayo na talaga ng Lord yung puso mo sa mga mundong Kasi dati talaga, updated talaga ako pag BTS talaga. Dati alam ko yung mga pero salamat sa Lord. Amen. Hindi yan yung magiging, hindi sila yung magiging dahilan para ibigay ko yung oras ko, lakas ko. Kundi Pasensya na po, labi. Usod ko po dito. Ayan. Amen. Ayan. Amen. Ayan. So, si Jesus Christ, Jesus revealed the Father to us. Amen. Hallelujah. Kaya nga, sabi, yung sa usapan na ni Nicodemo at ni Jesus, hindi tayo makaka-enter. Hindi tayo makaka-enter sa kingdom ng Lord. Kasi nga, di ba sinabi ni Nicodemo, hindi mo magkagawa yung mga bagay na mga kahima-himala maliban na nasa iyo ang Diyos. Ulitin natin, ano sinabi doon ni Nicodemo? Guro, kayo po'y tigapagturo doon sa verse 2. Nalalaman po namin kay isang tagapagturang mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa na mga himalang ginawa ninyo maliban. Yan. Kung wala sa inyo ang Diyos. You see, ni-reveal ni Jesus that our God, our Father in heaven, our Yahweh,
nasa sa atin si Jesus, makakagawa tayo ng bagay na hindi natin kayang gawin ng katulad ng ibang tao. Yung mga kahima-himala. Amen? Nakita nyo? Naunawaan natin? Alam ni Nicodemo na pag nasakayan ang Diyos, makakagawa ng kahima-himala. Kaya si Nicodemo, kasi scholar siya, alam na yung batas ni Abraham, alam na yung mga batas ni Moises, alam na yan. Alam na yung storya ng mga propeta, alam na yan. Alam na yung story ni David, alam na lahat yan. Alam na yung mga historical event, alam na yung mga prophetic, alam na yung mga bagay na yan. Kaya, alam niya sa isipan niya, hindi ito kaya gawin ng isang tao. Maliban na wala sa kanya ang Diyos. Amen. Ibig sabihin pala, pag tayo ay nakapasok, pag nasa sa atin ang Diyos, we can enter into the kingdom of God. And that is a miracle. Bakit? We are sinful. Hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero, dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen? Dahil sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Kaya ngayon, tingnan natin. May isang pangyayari sa Bible, sa panahon ni Jesus, nung marinig nila at nabalitaan nila yung mga himalang ginagawa ni Jesus, ang mga tao sumusunod. Kasi ba si Jesus nandun? Ang mga tao ay lumalapit kung nasaan si Jesus. Kaya ngayon in Luke 5, merong 4 na magkakaibigan na alam nila yung kanilang kaibigan na pilay, ito yung magbabago ng buhay. Kasi alam nila, nabalitaan nila na si Jesus ay gumagawa ng himala. Nagpapabago ng buhay. Nagpapagaling. Yung mga bulag nakakakita. Kaya nung nabalitaan na itong mga magkakaibigan na ito, narinig nila. Kita nyo, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, nagbubunga ng pananampalataya. That's why, bakit kailangan natin, napiliin natin, na yung way of faith. Why? We must choose the way of faith because faith always pushes us forward. Wow. Amen? Faith always pushes us forward. Nung simulang tanggapin natin si Jesus, tayo na born again. And, di ba pag ang isang nanay, pag nakita mo, ba't ganito, ilang buwan na to, hindi pa ito nagsasalita. Parang hindi pa ito naglalakad. Ito dapat ito yung normal na Kaya nga din mo gagawa ka ng parang, mapacheck mo, ganyan. Susunod, pag ang isang bata, gagapang na yan. Tapos, tatakbo na, lalakad din, magagapa, pero lalakad na yan. Makita nyo, may progress. Kaya, pag simulang tinanggap natin ang Diyos, hindi tayo forever baby. Hello? Pag tinanggap natin si Jesus, hindi tayo forever baby. Ipaprocess tayo ng Lord. We will seek the Lord. Hanapin natin ang Diyos. Kilalanan natin ang Diyos. Hindi sapat na, 10 years, ligtas na ako, pwede na ako ulit uminom. Kasi, na-justify na ako Pwede na ako patawarin. Naunawaan naman ng Lord. Pwede naman ako, ay, Lord, sorry po. O kaya, pwede naman akong, may ibang ka-text, tapos iba pang Yung ginagaya mo pa si David. Sige ba si David, si Solomon, di ba? Di ba, ginaya pa na, idol natin si Lolong David. Maraming Dapat, ang ating tinitingala, ang ating sinusundan, kundi ang buhay ni Kristo. Amen? Amen? Kaya our faith always pushes us forward. Pag tayo nanampalataya sa Diyos, tinanggap natin siya bilang Diyos at ating Diyos at tigapagligtas, hindi na
Tingnan natin, ano ba ang dahilan? Ano bang saan ba ako nagmula? Ano bang purpose ko? Na-justify ako, nilinis ako ng Lord. Salamat sa Panginoon, ako'y pinatawad. Ngayon, anong purpose ko? And that faith, pag tayo nakikinig na salita ng Diyos, it will pushes us forward. Amen? Hindi tayo, ay, tumatamad ako, hindi ko feel ngayon mag-church. Malamig, parang masarap matulog kasi napuyat ako kagabi. Tinapos ko kasi yung MCL, kapag finals ako, MCL finals. Ayan. Alam nila yun sa mga mahihilig sa laro. Napuyat ako eh. Nakita ko yung purpose ko. Kaya titignan natin, saan ba tayo nilagay ng Diyos? Saan ba yung destination natin? At higit pa ang magagawa ng Diyos sa nagagawa natin. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya, sa Hebreo 10:30-39, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanilang palataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at nagpapahamak, kundi sa mga sumasampalataya kanino? Sa Diyos. Amen. Kaya, pag tinanggap natin ang Diyos, titignan natin ang Panginoon, titignan natin siya, we will fix our eyes. Kanino? Sa Panginoon. He is the author and the finisher of our faith. Titignan natin ang Lord. Katulad ng panahon ni Jesus, nabalitaan na pupuntahan na si Jesus. Kaya mag-apat na magkakaibigan, ginawa nila, pumunta sila, saan ba lugar yun? Kaya ang isang tao na tinanggap ang Diyos at siya ipinanganak muli ay mamumuhay na alin? Na merong pananampalataya. And that faith, always pushes us forward. Kaya ang pananampalataya ay hindi patungkol sa pakiramdam ko, pakiwari ko, feeling ko, palagay ko, tingin ko. No, that faith always pushes us. Amen? Palapit sa Diyos. Papunta sa Diyos. Hindi, feeling ko kasi ngayon parang iba pakiramdam ko talaga eh. Parang hindi ko feel ngayon mag-church, hindi ko feeling mag-self-group, hindi ko feel mag-devotion ngayon. Hindi ko feel. Wala yun sa pananampalataya. Pero, Panginoon, nananampalataya ako. May pinangako kayo sa akin. May destination ako. Natatahakin. Kahit hindi ko pakiramdam ngayon, kahit masama pakiramdam ko, kahit ganito ang nararanasan namin, hindi ang pakiramdam ko, ang sitwasyon ko ang magpapatigil sa akin. Amen? I will walk by faith, not by sight. Amen? Kaya tingnan natin, balik tayo sa story ng magkakaibigan. Doon sa verse 18 ng chapter 5, dumating ang ilang lalaki may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ng Diyos. Imagine, puno ng crowd. Di ba pag gano'n, parang, nako, mahaba ng pila, wag na. Puno na sa church, nako, wag na pala, mainit. Pero hindi. Kailangan nila ang Panginoong Yesus. Alam nila ang Diyos ang magbabago ng sitwasyon ng kaibigan nila. Amen? Kaya anong ginawa nila? Dumating ang ilang lalaki. Anong may dala? Yung kaibigan nila alin? Paralitiko. In verse 19, wala silang madaanan. When they could not find a way to do this because of the crowd. Maraming tao. Kaya minsan, ang paglapit sa Diyos, may darating talaga na crowd. May mga distraction na darating para hindi tayo makalapit sa Diyos. But, our faith will never stop us. Hindi magpapapigil tayo. Pag may pananampalataya ka, hindi ka mapipigilan. Kahit anong sitwasyon na meron ngayon sa buhay mo, hindi ka mapipigilan. Amen? Because faith always pushes us forward. Amen?
Dahil ni-reveal ni Jesus na pag ang tao, pag nasa sa atin ng Diyos, makakagawa tayo ng mga bagay na kahima-himala. And that is our goal. Alin? Ang goal natin ay ano? Tayo ay magkaisa. Makaisa sa Diyos. Magkaisa. Amen? Kaya, pala kailangan ma-born again because na-renew yung mind mo. Your mindset na ang kaisipan ko hindi na pala sa mundo. Kasi ang Diyos ay sapat na. Amen? Ang Diyos ay sapat na. Kaya ngayon, gagalingan ko sa pag-aaral, hindi para lang gumraduate, dahil hindi na para gumraduate, kundi ano, mayroong pinapagawa ang Diyos sa akin, higit pa doon, sa goal ko. Na-renew na yung mind mo. Kaya pala sa trabaho, hindi para kumita lamang, para makaipon lamang, mabili ng gusto mong bilhin. Higit pa doon ang gagawin ng Diyos para sa'yo. Amen? Kaya kailangan pala mag-born again tayo, panganak tayo sa Spirit, para mabago yung kaisipan natin. Amen? Kaya ngayon, anong ginawa nila? Kung may hagdan, di gagawa ko ng ibang paraan. Ginawa nila umakat sila sa bubungan. Amen. You see, our faith always pushes us forward. And faith allows us to renew our minds. Kaya nung nakita nila yung situation, yung mind ng magkakaibigan, na may daladalang paralitiko, ay na-renew yung mind nila. Hindi ito mapapapigil sa akin. Hindi ito wala makakaawat sa akin kasi kailangan ko si Jesus. Kailangan namin si Jesus. Amen? Si Jesus ang magbabago ng buhay namin. Si Jesus ang magbabago ng pamilya namin. Si Jesus ang magbabago ng pinansyal namin. Si Jesus ang magbabago ng kalusugan namin. Amen? Si Jesus ang magbabago ng buhay namin, ng puso namin. Kaya kailangan namin makalapit sa Diyos, kay Jesus. Kaya na-renew yung mind nila. Ano nangyari? Umakit sila sa binutasan nila. Grabe. Kung wala ka sa pananampalataya, if you don't enter dun sa dimension of faith, wala. Ay, tol, tara, uwi na tayo, bukas na lang tayo. May pa namang pagkakataon. Mga pare, masyadong mabigat ang kaibigan natin. Pwede pahinga muna tayo sa gitna. Antayin mo natin matapos ang crowd, mawala ang crowd. Kaya natin yung pagkakataon. Paano mo na, bank muna tayo para mabuhat natin ang drama natin. Diba? Wait lang. Friend, ano ba? Maayos ba yung ano ko? Covered na ba ako, friend? Refresh muna tayo, retouch muna tayo bago tayo umakyat. Friend, nakakawala ng voice. Hindi. But faith always pushes us forward, and faith allows us to renew our mind. Hindi nila inalantana. Mahirap yung sitwasyon na yun, bubuhatin mo yung kaibigan mo. Ba, ang hirap magbuhat ng kaya nun? Mahirap magbuhat, di ba? Pero alam nyo, kung ikaw ang nagbubuhat ngayon sa pamilya, your faith pushes you forward. Amen. Amen? The Lord will renew our mind. Ilalapit ko ito sa Diyos. Kahit mapagod na ako, kahit magmukha na ako haggard, kahit na anong mangyari, tsura mangyari sa akin, pero lalapit ako sa Diyos. Ilalapit ko ito sa Diyos. Amen? Kahit magkadapa-dapa ako, basta makalapit ako sa Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, pag tayo ipinanganak na muli, hindi natatapos ko. Kailangan nare-renew tayo. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Luke 5:37-39, hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Kaya ang buhay Kristiyano, amen, masayang tunay. Pero dapat nagsusurrender araw-araw sa Diyos. Amen? Amen? Kailangan nagpapabago araw-araw sa Diyos.
Amen? Amen ba? Kailangan nagpapabago sa Diyos araw-araw. Kaya sabihin natin, kapatid, bigyan mo ko ng time, nagpapabago pa ako sa Lord araw-araw. Amen. Pero hindi ibig sabihin nun, kukonsintihin natin ang kapatid natin. Amen? O sige, hanapin mo muna yung sarili mo. No, pray natin siya. Maging kaibigan tayo na dadalhin sa Diyos. Dadalhin natin ang kaibigan natin sa Diyos. Dadalhin natin ang pamilya natin sa Diyos. Dadalhin natin ang sitwasyon natin saan? Sa Diyos. Amen? And, niremind din sa atin ng Lord, kaya sinabi ng Diyos, do not conform to the pattern of this world. Magbago na tayo ng kaisipan. Dahil ba mga kaibigan mo, may in relationship, dapat in relationship din ako kasi hindi ako makasabay sa kanila. No. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of mind. In Romans 12:2. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect. Be transformed. How? Paano tayo matatransform? Paano ma-renew ang mind natin? Do not conform to the pattern of this world. Kahit ikaw na lang ang nag-iisang nagde-devotion sa matotropa mo. Ikaw na lang ang nagde-destiny class. Amen? I will not conform to the pattern of this world. Grabe mo, kahit ikaw na lang ang gagraduate. Amen. Amen. Hindi ako makikipag-conform. Bakit? Para ma-transform yung aking kaisipan. Pagbabalik pa rin tayo sa dati nating gawi, hindi ma-transform ang mind natin. Hindi ma-renew ang kaisipan natin. Amen. Hello. Then, you will be able to test and approve what God's will. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Kung tayo ay sumusunod sa takbo ng sanlibutan. Nagiinom ka pa, nagyayosip ka pa, nagsisinungaling ka pa. Ano ba? Nagsisinungaling ka sa asawa mo. Mga anak. Kaya para ma-renew yung mind natin, lagi natin ipasok ang salita ng Diyos. Amen? Paano natin na malalaman ang kalooban ng Diyos? Lord, ito will ni Lord sa akin. Kaya alam ko will ito ng Lord kasi naging successful ako. Ito kasi umaarangkada ako ngayon. How? How can you test? Paano mo malalaman na it's will ito ng Lord? Do not conform to the pattern of this world. Amen. But be transformed by the renewing of your mind. Kaya po, pag pinanggap si Kristo, may sinusurrender. Amen? May sinusuko. Ano yung sinusuko? Yung ating mga kasalanan. Yung ating mga pagkukulang. O yung ating pagmamataas, isinusuko sa Lord yun. Amen? Para maipanganak tayo sa Espiritu at makita natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. And why we must choose the way of faith? Una, faith pushes us forward. Pangalawa, faith allows us to renew our minds. Diba? Salamat sa Lord. Parang pulong-pulong ka na iniisip. Alam mo, parang gusto mo na mag-breakdown. Pero salamat sa Lord. 30-second breakdown. Patiyak mo na. Kailangan ko marinig. Kaya kailangan talaga natin lumapit sa Diyos. And, tingnan natin ang nangyari sa mga kaibigan. Ulit tayo sa Luke 5. Umakyat sila. Saan sila umakyat? Sa bubong. Binakbak ito at binaba sa harapan ni Jesus. Some men carrying a paralyzed man. Tingnan sa verse 19. Wala silang madaanan. Kaya ang ginawa nila? Umakyat sila at binakbak nila ang
Kaya may kailangan sirain, may kailangan wasakin. Amen? Para mapalapit sa Diyos, may kailangan tayong wasakin sa buhay natin. Hello? Wawasakin natin yung kakalaro natin. Minsan, yung kakalaro natin ng nauubos ang oras natin. Kailangan bakbakin natin yun. Amen? Ay. Hallelujah! May kailangan tayong bakbakin. Yung pagiging mahilig natin sa mga material na bagay, kaya tayo nagkakautang-utang. Kailangan bakbakin yun. Amen? Yung mahilig ka sa magaganda, bakbakin natin yun. Amen? Mahilig ka sa gwapo, babakbakin yun. Thank you sa Lord, buti na lang. Kaya talagang may spiritual eye-opening. Tingnan yung mga asawa niyo, di ba? Siya lang ang kung asawa mo lang, siya lang ang pinakagwapo. Asawang babae, siya lang ang pinakamaganda. Wala nang iba, amen? Hallelujah, kaya may kailangan bakbakin sa buhay natin. Katamaran, binabakbak yan. Amen? No. Amen? Binabakbak ang katamaran. Kaya matinding ano yan eh. Matindang araw-araw na pagsuko sa Lord din. Bakit? Because you have faith. And the faith pushes you forward. And that faith allows to renew your mind. And your faith, tingnan natin, ito na yung susunod. Inilapit nila sa Lord. Inilapit nila kay Jesus. At anong nangyari? Kaibigan, pinatawag. And yan. Ano nangyari? Faith allows us to see the miracle. Balik tayo sa Luke 5. Nung nilapit na ang paralyzed man kay Jesus, pinatawad na ng Panginoon ng alin? Kasalanan. Kaya mahalaga talaga tingnan nyo yung kasalanan. Hallelujah. Because yung sabi nga in Romans 3:20, dahil sa kasalanan, hindi tayo walang nakabot sa kalwalatian ng Diyos. Amen? Ang kabilang kasalanan kamatayan. Kaya yung time na yun, ginastify ng Lord yung kanyang sin. Pinatawad siya saan? Sa kasalanan, bayad na. Ang utang natin sa Panginoon, ano ba yun? Yung utang natin, yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan, binayaran ng Diyos yun sa krus. Amen? Kaya ano nangyari? Nung nag-justify, nung tinanggap na si Jesus, natanggap na ang alin? Miracle. Ano nangyari sa paralyzed man? Verse 21. In verse maraming mga kasi comment pa dito eh. Talagang pag may nakita maraming comment sa verse 21, mga may nagko-comment na Pharisee. Pagdating doon sa verse 24. Verse 24. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat, and go home. Amen. Amen. Kaya po hindi lang manifest dapat pag nagmamanifest tayo, dapat may pag-action. Amen. May kailangan binabakbak. Talagang may na-manifest ko in 5 years. Tamad ka naman, di ka kumikilos, di ka lumalapit sa Diyos. Kaya kailangan talaga may pagsuko sa Lord. Then we can manifest, we can, pwede natin i-declare yung word ng Lord. Kaya yung declaration ng word dito, nilagsalita si Jesus, ano nangyari sa paralyzed man? Immediately, tumayo. In front of them. Ano nangyari? Took what he had been lying on and went home praising God. Amen. So faith allows us to see the miracle. Amen. Hallelujah. And that faith allows us to reach the multitudes. Yung miracle na yun, hindi yung ginawa niya, immediately, tara, guys, baret tayo, pinagaling ako, hindi.
They praise on God. Nagpasalamat sila sa Diyos, nagpuro sila sa Lord. Kaya tayo naririto nga, bakit? Dahil may himalang ginawa ang Diyos sa atin, kaya tayo lagi nagpupuri sa Diyos. Ano yung himalang ginawa ng Lord sa atin? Anong himalang nangyari sa atin? Nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos ng ating buhay, in John 3:16, ganyan lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay sa atin na kahit isang anak at sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And that is miracle. Amen. Kaya tayo naririto, nagpupuri sa Diyos dahil niligtas tayo. Kaya tayo niligtas ng Lord hindi lang para lang sa sarili natin, but to please and glorify our God in heaven. Amen. Kaya ano nangyari? Maraming lumapit lalo sa Panginoon. Dahil nais nila nabago yung sitwasyon ng buhay nila. At walang ibang makakapagbago ng sitwasyon ng buhay, kundi ang Panginoon Jesus lamang. Amen. Walang iba, kundi ang Panginoon. Kaya, anong kasangkapan nun? Pananampalataya. Saan nagmumula ang pananampalataya? Hindi sa atin, kundi sa salita ng Diyos. Kaya wala talaga tayong ambag. Kaya tayo nagtitiwala sa Diyos. Amen? Tiwala tayo sa Diyos. Nakadepende tayo sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin doon depende ka na humilatay tayo o hindi. Kailangan may pag-usad. Amen? May pag-usad. May pagbabago. Amen? Amen. Kaya pinipili natin yung pagbaba. Pipiliin natin. Susunod ba ako sa Diyos? Salakad ba ako? O titigil ako? O yung gusto ko lang ang masusunod. Kaya, ang pagpili, kailangan pag pumili tayo, we are entering dun saan? Sa dimension of faith. May pagkilos. Ito ang salita ng Diyos, it will pushes you forward. Amen? Yung word ng Lord, pakinggan natin ang pakinggan. Sundin natin ang sundin ng Panginoon. And the Lord will renew our mind. The Lord will change our perspective. Amen. Babagoy na Lord yung mga pananaw natin. Makikita natin. Yung nakikita ng Diyos sa buhay natin. It will reveal. I-reveal ng Lord sa atin. Lord, ano bang mangyayari sa future ko? It will reveal. I-reveal ng Lord sa atin yun. Amen? And you will see the miracle. Hallelujah. Kaya po dun sa verse, sa Mark 5, buksan natin yung Mark 5. Doon sa book of Mark, pinakita doon, si Jesus ay galing saan? Bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang mga balitang mga ginagawa niya. Kaya nagtipon ng napakaraming tao, kahit habang wala pang mapwestuhan, ito yung story ng tinutukoy pa rin natin ng apat na magkakaibigan. Bago pa mangyari, marami nang nakakabalita patungkol kay Jesus. That's why faith allows us to reach the multitudes. Pag nalaman nila yung mga himalang nangyari sa buhay mo, binago ka ng Diyos, maraming makakakita, binago ka ng Lord. Ano bang ginawa nito? Diba, mahirap tayo, intrigera tayo minsan. Hindi ba nangyari dito sa kapitbahay ko? Dati, pag sa madaling araw, talagang tumutunog yung mga pinggan, nagbabasalan, pero ngayon parang praise song ang naririnig ko. But parang iba yung kanta. Dati ang kantahan, grabe, dati ang sermon na doon, wala ang tema, pero ngayon, parang, hindi ko nagbabibe, may cell group. Amen? Circle of friends mo, dati mga kabastusan. Pero ngayon, parang iba na pinag-uusapan nila. Hindi na ibang tao, parang iba. And we can reach the multitudes. Amen.
At doon natin maaabot ang mga tao palapit sa Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, when we enter into the dimension of faith, we are entering into the God's heart. Amen? And we are able to move His hand. Kaya pag tayo ay pumasok doon sa pananampalataya natin, tayo pumapasok saan? Sa puso ng Diyos, because faith pleases God. Amen? Yung faith, hindi para matupad lang yung mga gusto mo, para ma-please ka. Hindi masasatisfy ka doon. Kulang pa rin, hindi pa rin, wala pa rin na satisfaction, kulang pa rin, hindi pa rin sapat. Pero kung titignan natin ang pananampalataya, kaya natin ito ginagawa, para maluwalhati ang Diyos. Kaya ang gagalingan sa pag-aaral, para maluwalhati ang Lord, hindi lang ako sa campus, gagraduate, kundi maraming mga tao, makakita ng walang ginagawa na doon sa buhay ko. Amen? Kaya ngayon, pagdating ko sa bahay, bitbit mo ang pamilya, babaguhin ko yung style, yung mananalita ko, yung babaguhin ko. Para makabago, para makita nila yung walang ginawa ng Lord at mailalang natin sila sa Diyos. Amen? Because, sabi nga doon sa encounter ni Nicodemo, nagkaroon sila ng conversation, walang ibang makakagawa na himalang yan, maliban na ang Diyos ay nasa Kanya. Amen. Lahat po tayo tumayo. Kaya, we will see that faith is the result of daily spending time in God's presence. Ganyan yung pananampalataya. Nagbubunga ito dahil sa panginig. Yung paglalaan ng oras natin sa presensya sa Diyos. May naglalaan tayo sa Kanyang salita, naglalaan tayo sa manalangin. At ito, ang nagbubunga ay pananampalataya. Amen? Kaya po, the more na lumalapit tayo sa Diyos, the more tayo nagkakaroon ng oras sa Panginoon, mas magiging malinaw sa atin. Ano po? Ang Biblia. Mas magiging malinaw sa atin. Hindi lang tayo basta bukuha lang ng verse. O, si Jesus nga, nagwawine eh. Bakit ako hindi? Di ba? Mama, ang babaw ng pagkakaintindi natin kasi nga, hindi tayo nagkakaroon ng intimacy sa Lord. Mali yung pagkakaintindi natin sa Bible. Kaya kailangan tayo may panganak na muli para panganak sa Espiritu para makita natin, maunawaan natin ang salitaan ng Diyos. Amen? At ang Diyos ang makakagawa ng mga himala, makakagawa ng pagbabago sa buhay natin. Amen? Haliya, sino bang nais pumasok sa panibagong level ng buhay? We must choose the way of